Yung martial law, Oo. ano? Takot, papatayin sila talaga kaagad ng mga pulis. Masaya ka. Ha? Masaya ka nung martial law. Kami tahimik na mamamayan, nandito tahimik, masaya kami, wala kami kinatatakutan na hulihin kami, ano yun kami. Bakit? Hindi naman kami nagsasalita kontra sa gobyerno. Kasi tuwang-tuwa nga kami na nag-martial law. Oo, tahimik ang bayan. So yung mga nagrereklamo ngayon sa TV, sila yung mga ayaw sa gobyerno noon. Oo, ayaw. Galit na galit sila kay Marcos noon. Bakit? Ayaw ko ba sa mga yupak na mga militante nga eh. Kahit noon pa may, ayan, mga Aquino, kalaban ng mga Marcos yan noon pa. Eh, ano lang masasabi mo dun sa ano? Anong reaction mo dun sa mga ayaw sa martial law noon? Ayaw Yung siya mga pinatay daw, ganyan. Oo, siyempre, pinatay sila, mga rebelde sila eh. Tsaka mga kriminal, mga may record naman na rin yung mga pinatay, hindi naman basta pinapatay. Basta may record niya, limbawa, nahuli na nakaalpas ulit, na gumawa ulit na kanya, hindi na wala ng patawad, binabaril na yun, pinapatay na yun. Tapos yung mga masasamang loob na, limbawa, mga magnanakaw, sinasalvage yun, patay. Kayo, anong ginagawa niyo dito? Wala, basta namumuhay kami, nag-aaral, nagsisimba, namamalengke, tahimik kami. Wala, lahat kami dito halos sa tala, tuwang-tuwa sa martial law, dahil tahimik. Pumunta nga dito si Imelda Marcos eh. Anong ginawa niyo? Bago mag-martial law, pumunta dito. Parang mga tao, takbuhan, parang mga kabayo nag-ano sa lupa. Takbuhan nung dumating si Imelda, oh. Mga tao talaga, takbuhan, tumutunog yung kalsada, nag-uuna, pumunta sa simbahan. Andun si Imelda. Eh kami nasa simbahan, alam mo, taong simbahan ako dati pa eh. Di ba pati nga kayo, yaya ko sa simbahan na napakaliliit pa ninyo. Pero Lola, ano yung mga sinasabi nila ng martial law, yung mga nare-rape daw? Totoo ba yun? Mga rape? Nire-rape, mga Oh, ganun. kahit hanggang ngayon naman, ang dami nire-rape na mga ano eh. Mga kadugo pa nagre-rape. So Lola, yung martial law noon, hindi naman lahat masama. Oo, hindi lahat masama. Basta malinis ang pamumuhay mo, hindi ka nagdadakdak kontra kay Marcos, eh di tahimik ang buhay nyo. Pero sa bus talaga, nasubukan ko, takot na takot magsisalita ang mga tao eh. Panay tingin nila kung may mga pulis, mga sundalo. Mga sundalo nakapaligid eh. Takot magsalita. Eh, ano Lola yung anong hindi mo makakalimutan ng martial law? Martial law. Noon. Yung mga hayop ng mga militante na binastos nila yung Malacanang. Anong ginawa? Doon ako nagalit. Yung retrato ni Marcos, pa nagkukuha, inakampas, sinisira, yung mga gamit doon sa mga kanyang, pinagnanakaw din nila. Oh. Ilang taong ka nun na nung martial law yun? Line of 3 nga ako eh, 72 nga eh. 30s, mga ganon. Teka, ulitin ko, 39, 49, 59, 69. 69, 70, 71, 72. Eh di 33 lang ako noon. 33. May anak ka na nun? Oo. Oo, anak. Oo. Mama mo wala pa. Dahil 75 siya eh. Nandiyan na sila Mario Manuel na maliliit pa. 33 lang pala ako nung martial law. Batang-bata ka pa. Bata pa ako. Hanggang ngayon naman Leo, tignan mo naka-sleeveless ka nga. Bawal kaya yan lang nung martial law? Ha? Bawal kaya yan nung martial law? Wala oh. Yung ganyan damit? Mula. Kasi kayo mga sabi nila yung matatanda na humingi ng pensyon. Sila lang yung mga iba ang pumatay sa kanila. Idadahilan nila si Marcos, mga sundalo ni Marcos. So naniniwala ka Lola na bayani si Marcos? Para sa akin, bayani siya. Alam mo, ang improvement sa Maynila dahil kay Marcos, yung mga tulay na yan pag ganon-ganon, yung galing sa probinsya sa Laguna, yung highway niya napakahaba, kay Marcos yun. Mga improvements na puro simentado, lalo na sa Makati, yung mga ganon-ganon mga tulay doon, mga kalsada, Marcos. kay Marcos yun. Babay ka na na. Ha?
Ano ba yan? Binibi